Hey guys! Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Kamusta na? Ako si Vanjo Merano at nandito na naman ako para mag-share sa inyo ng isang napakasarap na putahe o na recipe. Alam nyo, paborito ito ng karamihan ng mga Pilipino eh. At ang tawag dito, sinigang na baboy with gabi. O, di ba? Kaya wag na nating patagalin. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Gagamit tayo dito ng liempo o yung tinatawag natin na pork belly. Kailangan din natin dito ng kangkong, kamatis, syempre hindi mawawala ang gabi, siling pangsigang. Gagamit din tayo dito ng okra, ng labanos. Itong labanos, hindi natin gagamitin lahat ng to ha. Medyo konti lang. Siguro less than half ang gagamitin natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ka-sexy yung labanos natin ngayon. Ayan. Kailangan din natin dito ng sitaw, pati na rin ng onion o ng sibuyas. Siyempre, ang ating pangpaasim. Kailangan natin ng Knorr, sinigang sa sampalok mix. Gagamit din tayo dito ng tubig, ng patis, pati na rin ng pamintang durog. Excited na ba kayo? Tara guys, umpisa na natin. So guys, ang una natin gagawin ay kukuha lang tayo ng isang malaking cooking pot, kaldero o kung ano man yung pwede natin paglutuan ng sabaw. At lalagyan lang natin ito ng tubig. At pagkatapos, papakuluin lang natin ito. Habang pinapakulo natin itong tubig, i-ready muna natin yung mga gulay na ilalagay natin dito. Well actually, isang gulay at isang prutas. Ang tinutukoy ko yung kamatis, pati na rin yung sibuyas. Dahil ang gagawin natin, kapag kumulo na to, ilalagay na natin yung kamatis at yung sibuyas dito. So hiwain muna natin. At pagkatapos nating mahiwa, hintayin lang natin na kumulo na itong tubig para mailagay na natin yon. Habang pinapakulo natin yung tubig, hiwain na muna natin yung sibuyas, pati na rin yung kamatis. Itong dalawang ingredient kasi na to ang unang ilalagay natin, pagkakulo pa lang ng tubig. So ito na yung sibuyas natin. Ang karaniwang ginagawa ko dito, para mabilis lang yung paghiwa, ay uunahin kong hiwain yung itaas na bahagi kung saan may tangkay. Ayan. At ang kailangan nating hiwa dito, i-wedge lang natin. Or hahatiin lang natin ito into quarters. So kung quarter ay 4 na peraso, di ba? Pero since malaki siguro itong sibuyas natin, baka pwede pa nating litan. Pero for now, hatiin muna natin into quarter. So, ang gagawin ko ngayon ay hahatiin ko sa kalahati. Ayan. At pagkatapos, mas mahati na natin sa kalahati, ay unti-unti nating babalatan yung sibuyas ngayon. Mas madali na itong balatan. Diba? Kesa pilitin nating balatan yung buong sibuyas, medyo may hirapan tayo doon. Pag nahati na natin to, papansin niyo, mabilis nang tanggalin yung balat nito. At ganoon din yung gagawin natin dito sa kabilang bahagi o sa kalahati ng sibuyas na nahiwa natin. Diba? Napakabilis lang. Alright, ngayon, lilinisin muna natin itong ating sangkalan. Tanggalin lang natin itong mga dumi na namuo dito. Ayan, mas maganda laging malinis yung ating area na pinagtatrabahuan, lalong-lalo na kapag pagkain yung pinag-uusapan natin. Alright. Oops, tanggalin muna natin ito. Lalayo ko para hindi na sumabit. Ayan. Ngayon guys, meron pa ditong ugat ng sibuyas. Ang gagawin natin ay hihiwain din natin ito. Tatanggalin lang natin. So yan. Titrim natin yung side na meron pang ugat. At ganoon din dito sa kabila. So trim na natin to. Makikita ninyo malinis na yung sibuyas natin. Gaya ng nabanggit ko kanina, no? Iniisip ko hiwain ito into quarters. Ibig sabihin, hahatiin ko yung kalahati ng kalahati pa. At gagawin din natin yon dito pa sa isang bahagi.
Ayan, di ba? Pero parang masyadong malaki. So, ang gagawin natin, kakalahatiin pa natin ito. Ayan. Ito, tamang-tama lang to. Kasi ang gagawin natin, papakuluan na natin to. Hindi na natin igigisa yung sibuyas dito sa ating sinigang. Kapag kumulo na yung tubig na pinapakulo natin ngayon, ilalagay na natin tong sibuyas. At pagkatapos, isasama na natin yung kamatis. Alright, so ang kagandahan kasi niyan, habang kumukulo yung tubig at meron tayong sibuyas at kamatis doon, nangyayari dyan yung lasa ng sibuyas pati yung lasa ng kamatis nasasama na sa tubig. Kaya nagiging malasa yung ating sabaw. Ito na yung kamatis at ang gamit ko dito yung tomato on the vine kung tinatawag nila. Ayan, kaya makikita niyo may bahaging pa o nakakabit pa sa tangkay. Pero pwede tayong gumamit dito ng plum tomato. Yun yung variety ng tomato na karaniwan nating mabibili sa Pilipinas. So tanggalin lang natin. May pagkahinog na itong gamit kong tomato. Mas maganda yung medyo hinog yung gagamitin natin. Ayan. Ganun din. Ito siguro tamang-tama lang ito kapag hiniwa natin into quarters. So, yan lang. Kakalahatiin lang natin. Alright. And then once na nakalahati na, ito naman guys. Hihiwain lang natin. Kalahati ulit. So, yan. Alright. Kalahati ulit. Ayan ha. Para dun sa mga baguhan pa lang na naghihiwa, ingatan ninyo yung inyong kamay ha, dahan-dahan lang. Hindi ito pabilisan. Ang importante, nahiwa ninyo yung gulay nang buo pa yung daliri ninyo. Alright, so dahan-dahan, tutulak lang natin. Tapos, kalahati uli. Okay, tutulak uli natin pababa. Ayan. At isa pa. Ayan. O diba? Ito na. Tama-tama na itong pagkahiwa natin dito. At mukhang kumukulo na yung ating tubig. So, ilalagay na natin ito. Tingnan nyo nga naman. Tama-tama yung timing natin. Kumukulo na yung tubig. Dahan-dahan na natin ilalagay dito yung kamatis. Pati na rin yung sibuyas. Ilagay ko lang sa plato yung kamatis at yung sibuyas. At ilalagay na natin dito. Actually, nakakatakot no kasi medyo malaki yung ating lutuan. So, isa-isahin natin para hindi tumalsik yung tubig. Mainit to eh. So ayun guys, pag nagluluto kayo at nagdidil kayo sa tubig na kumukulo, wag lang bato ng mga ingredients sa loob. Kumbaga, dahan-dahan lang. Siguro kakamayin ko na para mas madali. Ayan. Kasi kapag binato natin, tingnan mo, sample ha. Point, diba? Tumatalsik. Ayaw nating matalsikan nun. Delikado yun. Kaya wag na wag yung gagawin yan. Dapat dahan-dahan lang. Ganyan. Alright. Tapos, eto naman yung sibuyas. Ayan. Dahan-dahanin din natin yung sibuyas. Sa ganon ay ligtas tayo at hindi tayo mapasok. Walang tatalsik sa atin na mainit na tubig. O, diba? Ayan. So, nalagay na natin yung ating kamatis at sibuyas na nahiwa dito. Haluin ko lang to. At gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina habang naghihiwa tayo, nilalagyan natin ng sibuyas at kamatis. Sa umpisa pa lang, nang sa ganon, sumama kagad yung lasa nito dun sa tubig o dun sa magiging sabaw ng ating sinigang para maging napakalasa nito. Pero alam ko na yung iba sa inyo, no? Ang gusto yung sinigang na may kamatis, pero yung kamatis makikitang buo na parang ganito. Well, okay lang yan. Nasa sa inyo kung ganun yung gusto. So, kung talagang ganun yung gusto ninyo na buo yung kamatis, ang suggestion ko siguro ay, since 2 piraso yung gamit natin, no? 1 piraso muna yung ilalagay natin sa umpisa. Pagkatapos, yung 1 piraso, ilalagay natin towards the end, bago tayo matapos. Nang sa ganun, luto na yung kamatis at medyo buo na katulad nito. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, nilalagay ko yung kamatis sa umpisa pa lang, nang sa ganun ay lumasa na yung sabaw. Kasi kapag niluto natin to, well, hindi nyo na makikita na ganito kaganda yung kamatis. Pero matitikman ninyo at masasabi ninyo, ay, ang sarap pala ng sinigang ko. Yun ang mangyayari. So, ang gagawin natin ngayon, pabayaan lang natin itong kumulupa ng ilang minuto. Lulutuin lang natin yung sibuyas at kamatis at papalambutin natin to ng todo-todo. At pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung ating liempo o yung ating pork belly na nahiwa na.
Ayan, pagkatapos natin pakuluan ng ilang minuto yung kamatis at yung sibuyas, eto na. Pwede na natin ilagay dito yung ating liempo, yung pork belly. Hiniwa na natin ito. Pero nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto ninyo. Okay? Medyo may kalakihan tong hiwa ko, pero maya-maya kasi magsishrink ito o didiin ito habang pinapalambot natin. Kung gusto niyo mas maliit na hiwa, syempre, nasa sa inyo yun. Kayo kakain ito, kaya kayo ang magdesisyon kung saan kayo komportable at kung ano yung preference niyo. Syempre, dun tayo, di ba? Alright guys, ngayon naman, since pork belly yung ginamit natin, huwag nating limitahan yung sarili natin sa paggamit ng pork belly. Well, gusto ko tong pork belly, paborito ko tong parte. Kasi alam kong hindi healthy yung taba, pero alam nyo naman na kapag pagkaing Pilipino na, lalo na kapag sinigang or inihaw, yung tipong may konting taba, tapos malambot, juicy, yun yung napakasarap para sa akin eh. Kung gusto niyo, pwede kayong gumamit dito ng parte kagaya ng kasim o ng pigi. Yung pigi medyo less yung taba nun, pero hindi magiging ganun kumbaga ka-moist yung loob ng karne. Pero okay na rin. Or kung gusto niyo mas malasa, ang suggestion ko sa inyo, gumamit kayo ng buto-buto ng baboy. Ayun, napakalasa niyan. Alright, so ang gagawin natin ngayon, pabayaan lang muna natin kumulo itong baboy hanggang sa lumambot. Pero hindi natin itutuloy yung pagluluto natin hanggang lumambot yung baboy. Sa kalagitnaan kasi ng pagluluto natin, ilalagay natin dito yung gabi. So, pakuluan muna natin ito, tatakpan ko muna at maya-maya bubuksan natin ito para ilagay yung gabi. Ngayon guys, habang pinapakulo natin yung baboy para lumambot, ihanda na natin itong gabi. Babalatan lang natin ito at hihiwain lang natin. Kailangan natin itong gabi nang sa ganon ay kumapal o mag-thicken yung sabaw ng ating sinigang. So gagamit lang ako dito ng paring knife at yung simpleng pagbabalat lang yung gagamitin natin o yung gagawin natin. So ito lang yung pamamaraan na alam ko. Or pwede rin kayong gumamit dito nung mas madali yung peeler na tool. Yung kitchen peeler. Pero kung meron kayong paring knife, mas maganda kasi dito sana kung mas maliit yung gagamitin natin na kutsilyo. Kasi ganon, mas madaling makontrol. Ayan. So, hilay na natin paloob. Hanggang sa matanggal natin yung balat. Ito. Ayan, konting tiyaga lang, matatapos rin tayo dito. Ayan. Well, hindi ako ganun ka-eksperto sa pagbalat ng mga gulay o prutas kagaya nung ibang mga tao na makikita natin sa palengke, no? Isang motion lang siya. Minsan nga nakikita ko kapag nagbabalat ng mangga, napakabilis. Kutsilyo lang yung gamit nun, Pinapaikot lang. Pagkatapos niyan, yung balat parang spiral na. Kumbaga yung pinagsimulan at saka yung pinagtapusan, isang mahabang lang yan, isang mahabang balat lang. So, may mga tao talaga na sanay na dito. Ayan, pero sa akin basta matanggal lang natin yung balat, okay na to. Para sa mga beginners, siguro gumamit kayo ng tool sa pagbalat para sigurado na hindi muna kayo kagad ma-injure. Kasi kapag kutsilyo na yung pinag-uusapan natin, may possibility na may injure kayo. Pero okay lang yun. Siguro sa sobrang practice naman ninyo, maayos din yan. Pero sa umpisa, kung meron kayong peeler, mas maganda yan. Para safe na safe kayo. Alright, so, nangyari dyan. Okay na. Ayan. Huhugasan ko lang to. Pagkatapos, ay hihiwain lang natin. So, ang ginawa ko, binalatan ko na yung 2 peraso natin na gabi at hinugasan ko na. Ayan. So, itatabi lang muna natin itong napagbalatan natin. Alright. At hihiwain lang natin itong gabi. Ire-ready na natin to at ilalagay na natin habang pinapakuluan natin yung baboy. Yung paghiwa sa gabi, actually simple lang. Hiwain lang natin ito sa gitna. Ayan. Yan, ganyan lang. Hatiin lang natin sa 2 peraso. Medyo madulas yung gabi so mas maganda sana kung medyo mahaba yung kukunin nyo, hawakan nyo lang mabuti. Basta sigurado kayo kasi kapag tinulak nyo kagad to ng malakas tapos dumulas, may tendency na baka mahiwa kayo kaya dahan-dahan lang.
So matindi dapat yung hawak natin sa gabi. Parang kinakapitan natin mabuti, and then dahan-dahan natin isa-slide yung ating kutsilyo. Medyo matigas to, maririnig nyo naman, ano? Pero okay lang yan kasi nakahawak tayo mabuti. Ayan. Tapos, yan, ready na. So ilalagay lang natin ito dun sa ating kumukulong tubig na may karne na. At ang gagawin natin, guys, papabayaan lang natin kumulo yun hanggang sa tuluyan ng lumambot yung pork belly, yung liampo natin. At habang pinapalambot natin yung karne ng baboy, sa kalagitnaan ng prosesong yon, ang gagawin ko ay bubuksan ko lang itong takip. At ilalagay na natin yung tantadadat. Ito yung taro o yung gabi. Dahan-dahan lang natin ilalagay dito yung gabi. Ayan, isa-isa lang. Total 4 na peraso lang naman to, so hindi ganun katagal. Ayan. Mapapansin niyo, no, lumulutang na yung karne. So, sandali na lang yan. Sobrang lambot na yan lahat. So, ang gagawin natin ngayon, itutuloy lang natin yung pagpapakulo. Takpan lang natin uli. Hintayin lang natin. So, habang naghihintay tayo ng ilang minuto, maglinis-linis muna tayo ng bahay o kung ano man, ano. Basta importante, guys, after a few more minutes, kailangan basta sobrang lambot itong baboy. Kasi, ang kagandahan yan kapag sobrang lambot yung sinigang mo, ibig sabihin, napakuluan na natin ng medyo matagal yon, malasang-malasa na yung sabaw, at at the same time, hindi tayo mahihirapan na kainin yung karne ng baboy. Kasi parang matutunaw na lang halo sa bibig natin kung talagang napalambot na natin ito ng todo. Alright, so hintayin lang natin hanggang sa tuluyan ng lumambot yung baboy. At pagkatapos, ilalagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Makaraan nating mapakuluan yung baboy hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Kamustahin na natin. Buksan muna natin itong takip at tatanggalin lang natin ito. Ayan, makikita nyo, no? Halatang halata na nagtikin na yung ating sabaw. Dahil ito dun sa gabi na nilagay natin. So, hahaluin ko lang ito. Papansin niyo, ito na yung ating liampo o yung pork belly, malambot na. Well, itong pula na nakikita nyo sa taas ng baboy, okay lang yan. Ang tawag ko dyan, tattoo ng baboy. Well, yan yung tatak na nilalagay nila sa meat shop para ma-classify yung karne. So, walang problema dyan. Napaka-edible niyan. So, ang gagawin natin ay haluin lang natin ito. Makikita niyo na kung gano'n na kumapal yung sabaw nitong ating sinigang. Alright. Pero syempre, hindi pa natin masasabi itong sinigang talaga kasi hindi pa ito maasim. At para umasim to, oras na para ilagay natin ang ating Knorr sinigang sa sampalok mix. Ang gamit natin dito yung original. Okay? Gusto ko itong gamitin kasi talagang kilig asim eh. Lagyan lang natin ito ng Knorr. Hindi na natin kailangan magpakulo pa ng sampalok. Makukuha natin yung asim na talagang gustong-gusto. Well, actually, dito sa pamilya namin, mas gusto namin talagang napaka-asim na sinigang. Mas maasim, mas maganda. Hindi ko alam sa inyo kung ganun din kayo, no? Pero karamihan ng mga kakilala ko, mas gusto nila yung maasim na sinigang. Ang gamit natin dito, 2 pakete, ha? Kasi iba talaga yung sarap na may bibigay kapag talagang napaka-asim ng sinigang natin. So, ayan, ha? Hahaluin lang natin ito. So, nandito na yung ating sinigang mix. Ibig sabihin, maasim na to. Malambot na yung ating baboy. Tsaka, thick na yung ating soup. Ngayon, pwede ko na itong timplahan bago natin ilagay yung mga gulay. Alright, lalagay muna natin dito yung ating ground black pepper. O yung pamintang durog. Ayan. At maglalagay na din tayo dito ng patis. Kadalasan kapag sinigang ang niluluto, patis ang ginagamit ko. Pero kung nasanay kayo, na asin ang gamit niyo sa pagpapaalat. Nako, okay lang naman yun, no? Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung nakasanayan ko at kung ano yung nag-work sa akin. So, para sa akin, patis ang the best para sa sinigang. Alright. So, maglalagay lang tayo ng patis dyan at hahaluin lang natin ito. At ngayon, habang hinahalo natin, ire-ready lang natin
yung ating sexy na labanos o yung daikon radish. So papakuluan ko lang ito ng ilang minuto pa. Ngayon, ihanda na natin yung iba pang mga gulay. Hihiwain na natin yung labanos, yung sexy na labanos na pinakita ko kanina. Ito na siya, ang ating labanos. Pero manananggal na siya ngayon kasi pinutol ko na yung kalahati niya. Kaya, ito na yun guys. Actually, binalatan ko na rin. No? Ito na yung kakailanganin natin. At bago tayo mag-umpisa dito, itong labanos, siguro sabihin natin na optional ingredient ito. Ibig sabihin, pwedeng gamitin, pwedeng hindi gamitin. Nasa sa inyo kung gusto niyo. Meron kasing kakaibang amoy itong labanos na para sa ibang mga kaibigan natin hindi nila gusto. So nasa sa inyo kung gusto ninyong gumamit na labanos o hindi. Walang problema. Pero syempre, since may labanos na tayo, para sa akin, okay to kapag sinigang na baboy o sinigang na isda ang pag-uusapan. Gumagamit ako nito, paminsan-minsan. So, hihiwain lang natin ito. Depende sa inyo kung gaano kakapal ha. Basta, importante dito, mahiwa natin mabuti. So, yan. Yan, so hihiwain lang natin yung labanos. Itutuloy lang natin yung paghiwa ha. Pag nahiwa natin yung labanos, ang susunod naman natin gagawin, hihiwain na natin yung sitaw. O yun lang naman yung pinakahuling gulay na kailangan nating hiwain eh. So, ready na tong labanos natin. Itatabi ko muna kasi yung sitaw medyo mahaba-haba eh. Kakailanganin natin yung space na nandito sa ating sangkalan. So, kunin ko muna to. Ito na yung labanos. Ayan. Tabi ko lang ito dito sa isang side at ngayon yung sitaw naman. Kung napanood nyo nga pala yung video natin nung ilang araw, siguro 2 days ago na yun, nung palengke day, medyo feeling kapalmoks ako noon eh, kaya nag-vlog ako habang namamalengke. Ayun, sana pagpasensya na yung video natin na yun ha. Pero ayun, pinakita ko kung ano yung itsura ng palengke dito sa Chicago. Kaya ayun, at si Alexa nagsasalita mag-isa, hindi ko alam kung bakit. Anyway, ayan, so ito yung sitaw na nakuha natin doon. Hindi siya super sariwa, pero para sa akin, okay na to. Kasi ito na yung best na makukuha ko dito. So, ang gagawin natin, ang ginawa ko lang, pinagsama-sama ko yung dulo. At puputulin lang natin ito. So, hindi natin gagamitin yung dulo kung maaari. Ayan. Tapos, hihiwain lang natin to ng pare-parehong haba. So, usually, ganyan lang kahaba ang ginagamit natin. Doon naman sa atin sa Pilipinas, no, alam ko yung ibang probinsya may kasabihan o merong sinusunod pagdating sa sitaw na mas maganda daw kapag hindi natin hihiwain. Kumbaga, puputulin natin isa-isa. So, nire-respeto ko naman yung mga ganon, pero para sa akin, mas madali kasi kung hihiwain, mas mabilis, diba? O yan, pinapakita ko lang sa inyo, kung paano natin ginagawa ito. So, yan, parang naglalaro lang tayo, diba? Kinugrupo lang natin. Diba? Simpleng-simple. Yan. Tapos, nandun na tayo sa dulo. So, kumain na natin. Kadalasan yung mga maliliit na dulo, hindi ko na sinasama. Pag may mga mahaba pa, ayan. Well, pagsasamahin na lang natin dito itong mahaba. Kasi pwede natin itong hatiin sa gitna. Okay. Siwain lang natin. So, ito na yung ating sitaw. Sa puntong ito, lahat ng gulay natin na kailangan, nahiwa na natin. Ilalagay na lang natin ito kapag napakalambot na ng ating liempo. Ngayong ready na yung ating labanos, ilalagay na natin ito dito. Ito na yung nahiwa na natin na labanos. Dahan-dahan lang. Haluin lang natin at pabayaan lang nating maluto ito ng ilang minuto. At pagkatapos, i-ready na natin yung ibang mga gulay pa at ilalagay na rin natin dito. Katulad nga nung sinasabi ko sa inyo kanina, itong labanos ay optional ingredient lang. So, pwede ninyong hindi gamitin ito.
Nire-recommenda ko lang to na gamitin gaya ng sinabi ko kanina pagdating sa karne, kagaya nito, at sa mga isda. Kasi para sa iba, itong labanos o itong daikon radish ay minsan may amoy na hindi ganun kaganda, no? Pero nasa sa inyo yan kung nasanay na kayo doon. Wala namang problema kung gamitin natin ito o hindi. Pero para sa recipe na to, sa tingin ko, kailangan natin gamitin ito. Dahil nakakatulong ito na magpasarap dito sa ating sinigang. So, ang gagawin natin dito sa ating labanos ay lulutuin lang natin ng ilang minuto. Papalambutin lang natin to actually. Alright guys, sa puntong ito, lutong-luto na yung nilagay natin dito na labanos o yung daikon radish. At mapapansin niyo yung sinabi ko sa inyo kanina tungkol dun sa sibuyas at sa kamatis. Ang sabi ko, kapag niluto na natin yung sibuyas at kamatis at inuna natin ito, magiging malasa yung sabaw. Sa puntong ito, tingin ko napakalasa na yung sabaw. Yun nga lang, hindi nyo na makikilala yung sibuyas at yung kamatis dahil natunaw na ito sa sabaw. Pero yung option natin kanina, kung gusto ninyong kumain ng kamatis na buo pa, isang piraso lang muna ng kamatis ang ilalagay natin. Hanggang maging ganito na. At pagkatapos, sa puntong ito, tsaka pa lang natin ilalagay yung isang pirasong kamatis na itinabi natin. Yan ay kung gusto ninyo na magtabi pa ng kamatis, ha? Pero kung hindi naman, tama-tama lang na ilagay natin lahat ng kamatis doon pa lang sa umpisa ng pagluluto natin. O kaya malinaw yun, ha? Ngayon naman, ilalagay na natin yung mga gulay. Ilalagay ko muna dito yung siling pangsigang natin. At pagkatapos niyan, yung ating hiniwa na sitaw o string beans. Kilala nito sa tawag na snake beans sa ibang bansa. Haluin lang natin. At maglalagay lang din tayo dito ng okra. Ayan may okra tayo. Meron akong biniling talong dun sa palengke Kaso, inubos ko na kagabi. Kasi minsan naglalagay ako ng talong sa sinigang. Walang nangyari, nag-crave ako kagabi ng tortang talong o yung eggplant omelette. Kaya makikita niyo doon sa Instagram post natin. So kung follower ko kayo sa Instagram, and again kung hindi pa ang Instagram ko ay @panlasangpinoy. Ganun lang kasimple. Makikita niyo yung post na ginawa natin doon sa ating sobrang simpleng tortang talong. Mabilis lang lutuin yun, ang bilis-bilis talaga. Tapos katapat nun, banana ketchup lang. At saka kanin. Solve na. Ayan. So guys, lutuin lang natin ito sandali. At pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating kangkong. Ayan guys, halos tapos na tayo. Kulang na lang na ilagay yung pinakahuling ingredient natin. At ang ingredient na tinutukoy ko ay yung kangkong. Ang gamit natin dito ay yung Chinese kangkong. Ito yung nabili ko rin ng mamalengke tayo. Ito yung available na ingredient na nakita natin doon. Well, mas mabuti na yan guys, no, kaysa doon sa frozen kangkong. Buti na lang may nakita tayo doon na kangkong na sariwa pa. Ito yung Chinese kangkong na karaniwang hinahalo to sa bagoong, no? Ini-steam lang yung kangkong pagkatapos may bagoong. Naku, napakasarap niyan. Pero sa pagkakataong ito, ihahalo natin dito sa ating napakasarap at napakaasim na sinigang na baboy. Siyempre with gabi. Ayan. So nakikita ninyo, luto na yung mga gulay na nilagay natin. Itong kangkong naman. Ayan. Yung dahon yung nilalagay natin dito. Ilalagay ko lang yung kangkong sa itaas. Nakatulad niyan. Pagkatapos, dating gawi. Para hindi ma-overcook yung kangkong, ang gagawin natin, habang nandiyan na yan sa ating lutuan, ay tatakpan lang natin. At ito turn off na natin yung heat o papatay na natin yung apoy. Pabayaan lang natin yung init sa loob ng ating lutuan ng magluto dyan sa kangkong. Okay? At pagkatapos, ilipat na natin to sa ating serving bowl at tikman na natin. Ayun guys, tikman na natin ito. So nilagay ko lang yung ating cooking pot dito sa tabi para madali itong sandukin. Ayan. At unti-unti nating ililipat yung sabaw. Siyempre, haluin muna natin ito. Ayan, naririnig nyo na ba yung tunog ng sabaw?
Ako din, hindi na ako makapaghintay eh. Ilalagay na natin ito unti-unti. Unahin muna natin doon sa laman, ha? Sige, magsasandok muna tayo ng laman dito. Maya-maya na yung sabaw. So, ito yung liempo na may kahalong gulay. Ayan, nandiyan na lahat, oh. Napakagandang tingnan, no? Napakalambot na itong liempong to. Tingnan nyo, sobrang lambot na. Ipapakita ko mamaya sa inyo kung gaano kalambot yan. Chill lang kayo. Ayan guys, so andyan na yung magdagdag tayo ng konting sitaw, konting okra na rin. Ayan. At maglalagay din tayo dito ng kangkong. So ito yung ating kangkong. O diba? Hindi pa masyadong lutong-luto. Kumbaga may pagka-green pa. Yan yung dahilan kung bakit hindi natin sila niluluto kagad sa lutuan na may apoy. So paglagay ng kangkong, in-off na natin kagad yung apoy. Para nang sa ganun, hindi ito maluto kagad-agad. Unti-unti itong niluluto. Para maganda rin itong tingnan, diba? Iba pa rin yung masarap na yung kinakain mo, tapos maganda pa tingnan. Diba? Mas lalo nakakagana. Ayan. Ngayon naman, lagyan lang natin ito ng sabaw. Ayan. Tapos, siguro lagyan pa natin ito ng isang pirasong labanos. Parang masabi natin na may nilagay tayong labanos dito. O, diba? Ayos na. Ano guys, tikman na natin. Teka lang. May masasarap pa dyan. At ang narinig ninyo ay yung bote ng patis. Kasi guys, alam niyo, mas ginaganahan ako sa sinigang kung nilalagyan natin to ng sile. Walang gamit ko ditong sile, yung red pepper flakes, no? Ito yung pinato yung sile na pula na napakaanghang. Pagkatapos, ito lang ang gagawin ko, simpleng-simple. Ito yung bote ko ng patis. Lalagyan ko to. O, diba? So, meron na tayong sile na pinatisan. Pero syempre, hahaluin natin ito mabuti. Ayan. Ito yung magiging serving spoon natin ngayon para dito sa ating bowl na may napakaanghang na patis. At bago natin ito tikman, lalagyan natin ito ng maanghang na patis para lalo tayong ganahan. Alright. At dahil may konting dumi, punasan lang natin. Ayan, para mas masarap yung pagkain natin dyan. Alright. Ayan guys, tikman na natin ha. Sabaw muna. Hindi ko muna lalagyan ng patis ha. Yung wala muna ng patis. Para malaman natin yung totoong lasa. Maasim. Masarap. Nakakakilig, no? Kinikilig ako sa asim. Ang sarap. Teka lang. Isa pang asim. Gusto ko to. Oh, ito naman yung may patis. Pero sabaw pa rin muna ha. Nakita nyo itong sabaw. Kitang-kita. Ito yung ating serving spoon na maliit. Lalagyan natin ng patis na may sili. Ayan oh. Ayan, kitang-kita naman, di ba? Maliwanag, may sili pa. OMG, ang sarap. Oh, di ba? Ito na, tikman na natin to. Ito na yung pagkakataon natin para tikman natin yung ating karne ng baboy. Tingnan na natin to ng patis na may sili. At hindi ko kayo pinipilit na gawin tong ginagawa ko ha. Sinasabi ko lang sa inyo na nag-i-enjoy ako dito kapag nilalagyan ko ng patis na may sili itong aking sinigang. Kasi mas sumasarap ito, lalo na kapag maanghang pa. Nako, panalong panalo. Ito, tingnan nyo guys, oh. Ayan ha. O, diba? O, tikman ko na muna to. Hindi ko to susubo ng lahat ha. Masyadong malaki to. Kakagatin ko muna yung karne ng baboy. Sandali lang. Mainit. Pero, sobrang sarap. Ito ha. Yung ebidensya ha.
Hindi ko sinubo lahat Hindi ako ganun katakaw ngayong araw na to. Hindi katulad ng mga sumunod na videos na pinanood ninyo na gutom ako. Well, gutom pa din ako ngayon pero may konting poise naman tayo. Ayan guys, makikita ninyo na moist, ano? Well, yung taba kasi ng liempo, nakakatulong ito dun sa karne para maging moist. Para hindi siya maging dry tsaka matigas. Kaya sobrang lambot. So, hindi ako nagbibiro kung yung sinabi ko kanina na halos melt in your mouth. Tamang-tama ito. Basta lutuin nyo lang sa tamang oras at lumambot lang ng todo-todo yung baboy. Walang problema yan. Mag-i-enjoy kayo. Pero, syempre, isang warning lang dahan-dahan lang sa pagkain ng matataba. Well, alam ninyo kung ano yung limit ninyo. So, sana, i-observe ninyo yon. Okay? Isusubo ko lang to para makompleto na natin. Hindi ko na kailangan ngayon yung taba. Yung inunguya ko lang ngayon. Sabi ng nanay ko, don't talk when your mouth is full. Sandali excuse me. Ayan. Ang inunguya ko lang kanina, yung laman na natira dun sa taba. Pero kung ang taba yung pag-uusapan natin, guys, sobrang lambot, talagang melt in your mouth. Ito, sabaw ito Sabaw. Sobrang sarap. Tikim naman tayo ng gulay. Kayo ba guys, kung kumakain kayo ng sinigang, nilalagyan din ba talaga ito ng patis? O may iba pa kayong nilalagay? Kung meron pa, share nyo naman para matutunan namin. Mag-comment lang kayo sa video na to. Or sabihin nyo sa amin, ano ba yung nilalagay ninyo sa sinigang para lalo itong sumarap. So gayang sabi ko sa inyo kanina at pinakita ko na rin, ito yung gamit ko. Maraming sili at patis. Kayo ba ganun din yung ginagamit ninyo? Naglalagay din ba kayo ng sili? Naglalagay din ba kayo ng patis? O may iba pa ba kayo nilalagay? Well, siguro yung iba sa inyo gumagamit ng toyo. Hindi ko alam Kumbaga nagtatanong lang ako. Well, napakaganda sana kung malalaman nating lahat. Mag-comment lang kayo dito sa YouTube kung ano yung ginagawa ninyo. Ayan. At kung gusto nyo ba nilang maanghang na sinigang o yung hindi masyado. Ayan. So, ito yung sili natin. Tikman natin ulit. Sundutan pa natin ang sabaw. Alam nyo, pinapahirapan ko yung sarili ko Kasi kulang yung kanin Wala akong kanin sa tabi ko. Mamaya pa ako kukuha. Pero at least natikman na natin. At masasabi ko na panalong-panalo. At uulitin ko ulit Ito yung kamatis natin. Nasabi ko kapag kinakain na ito kamatis sakto. Kamatis pati na rin yung ating onion o yung sibuyas, di ba? Sabi ko sa inyo halos hindi nyo na makikilala. Pero tamang-tama ako dun sa sinabi ko. Yung lasa nito, matitikman nyo kagad dun sa sabaw. Ayan. Yan ang reason kung bakit sa umpisa pa lang pinapakuluan na natin tong dalawang ingredient na to. Ito huli na talaga. Hindi naman masasayang itong ating labanos, di ba? Gaya nga sabi ko, sinasuggest ko na lagyan ninyo ng labanos. Itong recipe na to, kaya tikman ko na rin. Tama-tama lang yung pagkakaluto. Sa tingin ko mas masarap na kapag yung labanos, kakainin natin kasama yung may karne ng baboy. Tapos lalagyan lang natin ng konting patis. Siguro tama-tama yung combination nun. Sabay subo ng isang kutsarang kanin. Siyempre pa, di ba? Guys, maraming salamat ulit sa pagnood ng video na to. Alam ko na napakarami sa inyo matagal na sumusubaybay. Maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagnood at pagsubaybay sa Panlasang Pinoy. Sana hindi kayo magsawa na sumubaybay lagi sa atin. And guys, hanggang sa muli abangan ninyo ating mga future videos. At pakiusap ko lang dun pa sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nagsasubscribe. Baka naman pwede, mag-subscribe naman kayo dito sa ating YouTube channel pagkatapos ninyong manood ng video na to.
Alright guys, maraming salamat ulit at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli, iikutin ko lang para mas maganda tingnan. Tan ta ta tan. Ito na ang ating sinigang na baboy. Ay, sandali. Wala pang gabi eh. Lagyan muna natin. Para talagang kompleto. Sana may natira pang gabi, no? Sana hindi natunaw lahat. Para meron pa tayo. Para meron tayong, kumbaga, pang presentation. Ayan. Yung ating gabi. Yung puti. Alright guys. Ito na ang ating... Sandali. Isa pa. Isa pa talaga. Sorry guys. Para malinis-linis. Oh, talaga. Seryoso na to. Ito na ang ating sinigang na baboy with gabi. Kainan na!